And tayo pong lahat ay tumayo para sa atin pong huling message ngayon pong hapon. Let's open our Bible in the book of 3 John. 3 John verses 1 to 4. Magkaroon tayo ng salitang pagbasa. Kung kayo po ay nasa book of Genesis, malayo pa po kayo. Ilipat nyo sa Revelation. Usog nyo ng konti. Jude, usog nyo pa ng konti. 3 John. 3 John, palitan po tayo. 3 John. Verse 1. The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth altogether. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Lord, sa huling bahagi ng pagbahayag ng mensahe, tulungan niyo pa rin kami, bigyan niyo kami patuloy ng lakas. Salamat po sa mga unang ginamit niyong instrumento to share your word. At itong mga napakinggan namin, ang hamon pa rin ay hindi lang kami tagapakinig, kundi ito ay isa puso ipamuhay po namin. Sa paglabas namin mamaya sa pintuan ng church building na ito, ay tulungan kami ng Holy Spirit na gawin po namin ang aming mga natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng minuto, lalagyan ko po ng pamagat, ang aking pong ibabahagi ng mga ilang minuto, ay truth is all that matters. Truth is all that matters. Ang 3 John po, mapapansin nyo merong 3 karakter po dyan na nilalaman po ng sulat. Doon sa unang binasa po natin, nakita natin yung isang karakter na nagngangalang si Gaius. Ito po ay kinumend ng Apostle John. Then, sa pangalawang bahagi, kung titignan naman po natin, although hindi yan part ng ating pag-aaral, bigyan ko lang ng konting idea, meron naman binabanggit dyan na sa Diotrephes na pangit naman po ang nakita sa kanya nito ni John. At meron din kinokomment na isa sa bandang dulo naman na si Demetrius. Since ang focus natin ay sa verse 1 and 4 at ito ay tungkol kay Gaius, sino ba itong si Gaius na ito? Who is Gaius in 3 John sa verses 1 to 4 kanina na binasa natin? Merong 3 possible na candidate kung titingnan natin sa Bible kung sino po dyan si Gaius. Sa Acts chapter 19 verse 29, meron pong binabanggit na lalaking nagngangalang Gaius na ito naman po ay nasa Macedonia. Then, pangalawang candidate, doon naman po sa Corinth, habang sinusulat ni Pablo ang letter to the Romans, ay meron siyang binanggit na Gaius, mine host. Yan po yung sa Gaius of Corinth, no, sa pangalawa naman. Sa pangatlo, meron pa pong isang Gaius din, pangatlong Gaius na binanggit sa Bible. Ito naman po yung Gaius of Derbe. Doon po sa Acts chapter 20 verse 4, meron pong binanggit na Gaius of Derbe po doon. So ito pong 3 ito, no, ay tinawag sa iba-ibang pangalan. Alam naman nating walang apelyido noong mga panahon pong ito. Binabanggit kung taga saang lugar po sila. Well, sa 3 John, hindi ganun kalinaw kung sino ba itong si Gaius na to. Kung ito ba yung taga Corinth, taga Macedonia, ito ba yung taga Derbe. Pero ang malinaw lang po dyan ay yung pangalan niya. Pero kung sino siya, hindi na po binigyan ng detalye ng Bible. Pero ang sinabi lang po ni John na nagbigay sa atin ng idea is yung, sabi doon sa verse 4, I have no greater joy than to hear that my children, napansin niyo po yun, my children walk in truth. So itong Gaius na binabanggit sa talata ay children. No? Isa sa mga children, isa sa mga anak. Obviously, hindi ito biological na anak, kundi ito po ay mga disipulo ni Apostle John, na writer po ng 1 John, 2 John, 3 John, at yung Gospel according to John, at yung Book of Revelation. So ito pong letter na to makikita natin na kinokomment ni Apostle John ang kanya pong isa sa mga disipulo niya na itong si Gaius, at kaligayahan sa puso ni Apostle John na kumbaga may mga tinuruan siya na yung kanyang mga tinuruan ay lumalakad sa katotohanan. At ganun din naman po, no? Magandang karanasan pag merong kang nakita na tinuruan mo,
maaring nung panahon na tinuturuan mo siya, sakit sa ulo, medyo struggle ka. Pero nung isang araw nakita mo siya na nasa maayos siyang kalagayan, lumalakad siya sa katotohanan, nagpapagamit siya sa Panginoon, naku, tubong-tubo na po yun. No? Sa discipleship, tandaan niyo po, ang discipleship, libre lang po yan, wala siyang bayad. Pero kumbaga, sa mga nakaranas na may mga tinuruan na, talagang kahit sabihin nating libre man yan, pero kumita ka na, ang laki na ng tubo mo, pag yung mga tinuruan mo, kitang-kita mong nagbunga, lumalakad po sa katotohanan. At yan po ang pinakalayunin ng tinatawag na discipleship. Pero huwag niyong kalilimutan, pagdating sa discipleship, napakahalaga po ng katotohanan. Huwag niyong kalilimutan na ang mga kulto, ang mga founders ng mga cultic religion ay may mga followers din. Di ba? Kahit nga yung mga world religion, yung mga founders sila, Gautama Buddha, di ba? Sama natin sila Confucius. Meron din sila mga followers, meron din sila mga disciples. Pero huwag niyong kalilimutan na pagdating sa usapang discipleship, ang mahalaga dyan ay yung katotohanan. Kaya nga, truth is all that matters. Kasi kahit sabihin nating napaka-effective mo na marami kang mga followers, pero kung mali naman ang tinuturo mo, naku, mapapahamak din po yan. At tandaan po natin, sinabi rin mismo ng Panginoong Yesus na pag ang bulag, ang siyang nangunguna sa mga bulag, mapapahamak. Of course, exempted yan sila Kuya Bal at Ate Rose Gamboa, no? Dahil bagamat sila ay physically blind, pero gaya nga ng sabi ng kantang Amazing Grace, I am blind, but now I see. Yan po yan. No? Pero spiritually speaking, pag blind ang isang tao, ang mga susunod sa kanya o sumusunod sa kanya, mapapahamak din po. Kaya nga po, pagdating sa discipleship, number 1, makita natin, foundation of truth. No, truth is all that matters. So, foundation of truth, ang pundasyon ng katotohanan. Sabi po ng verse number 1, the elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Sa panahon po natin ngayon, naririnig natin yung mga love, lalo pagdating ng February 14, maraming mga nagsasabi ng love. Pero tandaan nyo po, ang foundation ng pag-ibig na ito dapat nakabatay sa salita ng Diyos. At ano ba yung pundasyon pag sinabi nating katotohanan? Kasi lahat naman nagsasabi, kami, totoo din naman kami. Sabi nung kabila, totoo din naman kami. Paano ba natin? Ano ba yung pinakapundasyon pag sinabi nating katotohanan? Of course, under po niyan, letter A, ang pundasyon ng katotohanan, God's Word. Ang salita ng Diyos ang siyang pinakapundasyon pag pinag-usapan natin ang katotohanan. So sa salita ng Diyos, dito natin matutunghayan kung ano ba yung tama, ano yung mga mali, paano tayong mamuhay sa katotohanan at manatiling mamuhay sa katotohanan. Sabi nga po ng John 17:17, isang familiar na talata, sabi ron, sanctify them through thy truth, thy word, ang salita ng Diyos, ang siyang katotohanan. So pag ang isang katuruan ay kumukontra sa salita ng Diyos, yan po ay kasinungalingan. No? Kaya nga, madali nating ma-identify. Hindi man natin kayang kabisaduhin lahat ng teachings ng mga cults, wala man tayong capacity para isa-isahin lahat ng mga kulto, kahit nga po yung aming professor, na kwento ko rin sa inyo before, nung nagpapastor siya doon sa Chicago, he attempted na i-document lahat ng mga kulto at umabot na siya sa mga 500 plus, tinamad na po siya, tinigil niya na, kasi halos pare-parehas lang naman yung sequence. No? Halos lahat naman nagtuturo ng salvation by works. Pero paano nalaman na itong mga grupong ito ay nasa maling paniniwala? Dahil meron tayong salita ng Diyos to test kung ito bang katotohanan na to, o kung ito bang samahan na ito, o ito bang taong ito ay nagtuturo ng katotohanan o hindi. It also applies pag nasa eskwelahan din ang mga estudyante, pag mayroong mga narinig na mga katuruan, mga teachers na magtuturo, halimbawa, ang tao ay galing sa unggoy, ganto-ganto, no? Kumbaga, kung ano mga falsely science, so-called, ang tinuturo sa mga schools, ano ang magiging pananaw natin sa mga ganong teachings? Of course, pag ang isang teachings ay nagko-contradict sa truth, which is the Word of God, hindi natin yun paniniwalaan. Hindi natin tatanggapin ang mga ganong klase ng paniniwala. Sabi pa ng John 8:31-32, very familiar po, lalo yung verse 32, pero wag niyong kalilimutan, bago ang verse 32, 31 muna. Kasi ang kadalasan itong verse na to, ay ginagamit ng mga kahit sino lang. No? Kasi nakalagay dyan, malaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
Lalo sa araw na to, itong araw na to mismo, sabi nga, ano daw to, parang day of, ano ba, yung parang mga homophobic, mga ano, parang, kumbaga, yung mga hindi daw, mga walang alam sa mga sexual orientation, di ba? Maraming mga taong, kumbaga sila ay nasa LGBT community, na ginagamit nila itong verse na ito, na sinasabi nila, nakalaya daw siya, nasa katawang lalaki daw siya, pero dahil feeling niya, babae siya, so malaman daw ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya. Ginagamit yung verse na yan. Pero tandaan niyo po, may kinalaman ang verse 31 sa verse number 32. Ano ba ang pinag-uusapan sa verse 31? Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, ang pinag-uusapang truth dito, ito yung salita ng Diyos. So, mga kaibigan at mga kapatid, huwag mong gagamitin yung verse na yan kung maglaladlad ka na sabi, nagbago na ako ng kasarian. Kalokohan. Hindi yan ang tinutukoy ng talata. Ang tinutukoy ng talata, ang truth na magpapalaya sa'yo, yung katotohanan na sinasabi ng Bible. Yan po yan. Kaya nga napakahalaga na ang ating paniniwala, yung katotohanan, yung tinuturo sa discipleship is naka-base from the scriptures. Because the word discipleship is very common when it comes to the evangelical circles. Ginagamit yan, okay, discipleship tayo, no? Discipleship conference, go and make disciples. Madalas nating naririnig yan. Ang problema nga lang, may mga gumagamit ng term na discipleship, pero hindi naman Bible ang basis ng discipleship. Meron pa kami meron pa mga seminars minsan about discipleship na minsan yung tagapagturo, hindi man lang nagsabing gumamit ng Bible. Ang sabi nung nagtuturo, basahin niyo yung libro ko. Aba, magandang negosyo yun. Basahin niyo yung libro ko, yung sinulat ko. Hindi na po Bible yun. At tandaan niyo, paggawa ng tao, pwedeng magkamali. Hindi kasi tayo, ang mga tao, hindi infallible, hindi tayo inerrant, pwede tayong magkamali. Kaya dapat, pagdating sa discipleship, truth is all that matters. At ano yung truth na yon? Yung truth na makikita sa Word of God. Bible. Kaya minsan ang nagiging problem din, 'di ba? Pag man-centered ang discipleship, mas nakikilala pa minsan ng tao, yung kanyang kumbaga kung sino man yung mentor niya. Alam niyo, hindi yan ang pinaka-intensyon. Ang dapat mas makilala natin yung tinuturo ng Bible. Yung tinataas ng Bible, which is si Jesus Christ. And same goes with the preachings, mga kapatid. Marami rin mga preachers minsan na attempt na more on sa mga kwento na lang. Of course, ang mga kwento ay mga dagdag sahog lang yan, pero hindi yan yung pinaka-main dish ng pagkaing spiritual. Yung iba, napapadalas yung kwento, kaya minsan, mas nakikilala pa ng mga tao yung preacher, yung buhay ng preacher, yung ginagawa ng preacher, kaysa kay Jesus Christ. Kaya ang kinakailangan, pagdating sa discipleship, truth is all that matters. Yung katotohanan ng salita ng Diyos. Letter B, isa pa po sa makikita nating pundasyon ng katotohanan is the Godhead, the Triune God. Dahil ang teachings ng Bible, ang ating Diyos, no, yung monotheistic Trinitarian na God na ating sinasamba, sila po yung pundasyon ng katotohanan. Tignan po natin. In John chapter 7 verse 28, sabi po ng salita ng Diyos, then cried Jesus in the temple as he taught, saying, ye both know me, and ye know whence I am. And I am not come of myself, but he that sent me is true. Sino yung tinutukoy dyan? Yung God the Father. The God the Father na nag-send kay Christ, He is the true. Alam nyo, when it comes to the spiritual realm, dalawa lang po ang Father. God the Father, o yung sinasabi ng John 8:44, ye are of your father, the devil. Paano mo malalaman kung sino yung tatay mo? Of course, pag hindi ka nanampalataya kay Jesus Christ, hindi mo tinanggap si Christ as your Savior, then, whether you like it or not, ang Father mo, yung John 8:44.
Yan ang sad reality. Kaya nga, kailangan makilala mo yung tunay na Father, that is the God the Father in heaven sa pamamagitan ni Jesus Christ. At pangalawang katotohanan is yung John 14:6, of course, nabanggit ko na rin, ang Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Bible, Jesus saith unto him, I am the way. At anong sabi niya? The truth. Next nga. I am the way, the truth, and the life. No man cometh, walang makakarating sa Ama, walang makakarating sa Father, walang makakarating sa heaven, kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. And pansinin niyo po yung nakalagay sa verse. Sabi niya, I am may definite article, the way, the truth. So pag sinabi nating definite article, siya lang, wala nang iba. Hindi po tinuturo ng Bible that Jesus is one of the ways. No. Hindi kagaya ng mga teachings na involved sa mga teachings ng ecumenical movement na nagsasama-sama ang Catholicism, ang Buddhism, ang Hinduism. They think na ang pagpunta sa langit is iba-iba ang daan. 'Di ba? Minsan may mga may mga kwento pa sila na kumbaga para pumunta ka dito sa parang kung pupunta ka ng SM North, depende sa panggagalingan mo kasi merong iba tingin nila doon SM North, pero namang iba tingin nila doon SM West. Pero parehas lang yun. So parehas lang ang pupuntahan. Hindi ganyan ang turo ng Bible. When it comes to our salvation, isang pangalan lang ang ibinigay ng langit na ikaliligtas ng tao, Acts chapter 4 verse 12, and that name is the Lord Jesus Christ. Siya lang ang tunay, nag-iisang daan, ang totoo. At ang the rest na mga nagpapakilalang Savior, peke. Kaya nga mahalaga when it comes to discipleship, maipakilala, maituro ang katotohanan, ang tunay na Savior, ang tunay na tagapagligtas, ang nag-iisa, ang Panginoong Hesukristo lamang. Mga kaibigan at mga kapatid, and tandaan nyo po, kaya nga yung mga nagtuturo na sinasabi, pare-parehas lang naman yan, kahit kanino ka tumawag, that's kumbaga, fake news po yan. Hindi siya biblical. Isa lang dapat ang tawagin, isa lang dapat ang sasampalatayanan, papunta sa langit. Yan ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo na tinuturo po ng banal na kasulatan. Another na makikita natin na katotohanan, John 15 verse 26, sabi po ng talata, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, ano sabi rito? Even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Tinawag siyang Spirit of truth. Meron kasing kalaban yan, yung Spirit of error. Ang kalaban po natin, nagkakalat siya ng mga maling information, nagkakalat siya ng mga false doctrines. Bilang mga believers, salamat, meron tayong Holy Spirit. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, magkakadugtong yan. Ang nag-send is the Father, yung pinadala niya yung only begotten Son. At ang Holy Spirit, ito yung mga nagtuturo sa ating mga believers para mas maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, hindi po sapat na nagbabasa ka lang ng Bible. Ang daming mga kulto nagbabasa ng Bible. Meron nga tayong kilala, di ba? Basa! Gumaganon pa siya, although patay na siya. Pero nagbabasa din naman siya. Nagtuturo din naman siya, pero pansin niyo po, ibang-iba yung teaching niya. Ibang-iba yung paniniwala niya. Samantalang Bible din naman ang gamit niya. Alam niyo, anong malaking problema sa mga ganong klase ng mga religious leader? Sila'y mga unsaved. Bakit mo nasabing unsaved? Iba yung Jesus Christ na tinuturo nila. Gaya nga ng sabi ko kanina, when it comes to salvation, kailangan ang pagkatiwalaan mo, ang sasampalatayanan mo, yung Lord Jesus Christ na tinuturo ng Bible. Kasi pag ang pinaniwalaan mong Jesus Christ ay bata, hindi lumalaki, hanggang ngayon may hawak pa ring bilog, hindi yun yung Jesus Christ ng Bible. Kung yung Jesus Christ na pinaniwalaan mo ay kapatid ni Lucifer, hindi yan yung Jesus Christ ng Bible. Kung yung Jesus Christ na pinaniwalaan mo tao lang, propeta lang, ay hindi yan yung Jesus Christ ng Bible. At pag sinampalatayanan mo yung totoong Jesus Christ, mga kaibigan at mga kapatid, ang Holy Spirit ang mananahan sa iyo at siya ang totoong magtuturo sa iyo. Yes, may mga preachers, may mga pastors, may mga disciples, pero yung mga yan,
Instrumento lang yan. Ang tunay na nagbibigay sa atin ng understanding, pag nakikinig tayo ng Word of God, is the Holy Spirit. Yan ang malaking problema sa mga cultists. Bakit hindi nila maunawaan yung salvation by grace? Bakit hindi nila maunawaan yung deity of Christ? Bakit hindi nila maunawaan yung mga iba pang mga fundamental teachings of the Bible? Kasi ito yung malaking nawawala. Walang Holy Spirit. Walang nagtuturo sa kanila. And thank God, dahil tayo, the moment we trusted the Lord Jesus Christ as our Savior, meron tayong Holy Spirit na siyang nagtuturo at nagpapaunawa sa atin. Every time nagbabasa tayo ng Bible, every time na nakikinig tayo ng preaching, merong Holy Spirit na nagtuturo sa atin. Kaya napakahalaga ng ministeryo ng Holy Spirit, the third person of the Trinity, para yung katotohanan na yan ay maintindihan po natin. And by the way, tuturuan tayo ng Holy Spirit na sundin si Christ. Na sabihin na natin, halimbawa, yung mentor mo, yung nag-disciple sa'yo, halimbawa, naligaw siya ng landas, nawala siya sa kalooban ng Panginoon, kahit mawala yung taong yun, magpapatuloy ka. Bakit? Hindi naman siya yung sinusundan mo eh. Ang sinusundan mo si Christ. Alam niyo, yan ang problema minsan sa issue ng discipleship kasi ang sinusundan lang yung tao. Kaya yung sinasabing nag-mentor sa kanila, nawala, nagloko, naligaw na rin, nawala na rin. Kasi tao yung sinundan. Pero pag ang sinusundan mo si Christ at meron kang Holy Spirit, kahit ano pa mangyari, magiging matibay ka sa pananampalataya. Magpapatuloy ka dahil may Holy Spirit na gumagabay sa iyo at sa akin. Next po, makikita natin, sabi nga ng letter C, isa pa po na katotohanan na kinakailangan natin is walang iba yung gospel, yung ebanghelyo mismo. Yan yung tinuturo ng gospel sower, the gospel. Anong sabi po ng Ephesians 1:13? In whom ye also trusted. After that ye heard, napakinggan mo, the word of truth. Ano yung word of truth then? The gospel of your salvation. In whom also after that, you believe, you were sealed. Yun yung kadugtong pa rin kanina ng Holy Spirit. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ebanghelyo, sabi yan, ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Kaya ang isa sa mga truths, fundamental truths, foundational truths na kailangan maunawaan ng isang tao, walang iba kung hindi ang ebanghelyo. Ang totoong gospel, because meron pong mga another gospel. Merong heteros gospel, merong fake gospel. Kasi yung gospel, maririnig nyo rin naman yung word na yan sa Mormons, maririnig nyo yan sa mga Jehovah's Witnesses. Pero ang tanong, yun ba yung gospel na tinuturo ng Bible? Hindi. Kasi ang gospel nila, gospel na by works. May bayad. May nagtuturo pa ng full gospel. Bakit meron bang half gospel? Wala. So, maraming talamak na talamak yung pagkagamit ng word na gospel, pero ang tunay na gospel na magliligtas o nakakapagligtas, yung gospel na tinuturo ng Bible. Na yung ginawa ni Christ, siya'y namatay, muling nabuhay, at ang sino mang mananampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin, doon sa verse, di ba, tinawag si Gaius na well-beloved Gaius. Napansin niyo yan? Kumbaga, well-beloved. And by the way, yung salitang well-beloved, pag tinignan natin yan sa ibang mga talata, kumbaga kung tinignan natin yung concordance, ang isang meaning po ng salitang well-beloved, same Greek word, is yung salitang dear, D-E-R. Di ba? For example, in Ephesians 5:1, be therefore followers of God as dear. Dear, yung salitang dear dyan, kaparehas lang din po yan ng salitang well-beloved. Doon naman sa Jude, verse 17, but, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ. Ano yung gusto kong puntuhin? Pag ginamit sa word, sa Bible, yung word na well-beloved, dear or beloved, hindi yan tumutukoy sa mga unsaved. Ginagamit lang po yung verse na yan sa mga mananampalataya. Kaya, pag tayo po ay nagtiwala kay Jesus Christ bilang ating tagapagligtas, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay dear in the sight of God. Well-beloved, beloved by the Lord. Kaya nga may relationship na tayo sa ating Panginoon. Wala nang makakapaghiwalay sa atin mula sa Kanyang pag-ibig. Yan ang epekto ng nakatanggap ng tunay na ebanghelyo. By the way, ang mga nakatanggap ng tunay na ebanghelyo ng Bible,
hindi nagdududa sa kaligtasan or hindi nawawala yung kaligtasan kasi. Alam nyo, kahit tignan nyo pa sa ibang mga pananampalataya, yung mga nagtuturo ng maling ebanghelyo, nagdududa rin sa kaligtasan nila at hindi naniniwala na ang kaligtasan ay magpakilanpaman. Sinisira nila yung John 3:16 kasi sa kanila, kumbaga sa atin, ang turo ng Bible, sino man ang manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? He that believeth should not perish but have everlasting life. Samantalang sila, he that believeth shall have putol-putol na life. Ganun nangyari kasi ligtas, hindi ligtas, ligtas, hindi ligtas. Ganun yung turo ng iba. Pero ang turo ng Bible, yung mga tunay na tumanggap, nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, dearly beloved, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Yan ang katotohanan. Kaya nga mga kapatid, si Gaius, alam niyo yung ibig sabihin ng pangalan niya? Happy, rejoice, I am glad. Ukmang-ukma din sa kanya kasi bilang mananampalataya, tayo po, may kaligayahan tayo, may kasiyahan tayo. Bakit? Kasi tiyak tayo sa kaligtasan natin. Hindi man tayo kasing yaman na mga napapanood nating mga government officials. Hindi man tayo kasing yaman na ng mga bilyonaryo, trilyonaryo na mga kilalang mga tao. Pero meron tayong kaligayahan, may kasiyahan tayo. Kasi ang kaligtasan natin ay pang walang hanggan. Putulin ko muna yung message. Let's pray. Father in heaven, thank you for this afternoon. Salamat sa time na muling nakapagbahagi ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa katotohanan. Una sa lahat, Lord, ang salita mo nakarating sa aming panahon, ito ang aming tester to know what's right, what's not right, how to be right, and how to stay right. Ang Bible din, ang iyong mga salita, dito namin nakita, yung totoong Diyos, iisang Diyos na may tatlong magkakaibang persona na nagtuturo ng katotohanan at nagtuturo ng ebanghelyo, yung tunay na ebanghelyo na magliligtas o na nagbibigay ng kaligtasan na pangwalang hanggan. In fact, ang teaching ng eternal security, assurance of salvation, very strange when it comes to the pagan world. Wala pong assurance of salvation sa mga pagano. Wala rin pong assurance of salvation sa mga kulto. Pero salamat sa biblical Christianity, sa mga tunay na mananampalataya, meron pong kaligtasan na pangwalang hanggan dahil ang totoong tagapagligtas ang aming pinagkatiwalaan. Tulungan niyo po kami, Lord, na patuloy na mag-grow sa katotohanan ayon sa iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po tayong lahat at buksan natin muli doon sa 3 John. 3 John verses 1 to 4, pero for the sake of time, hayaan niyo pong basahin ko na lamang ang verse number 4. 3 John, isang chapter lang po yan. 3 John verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Father in heaven, thank you for this evening. As we continue, Panginoon, yung napag-aralan na namin nung Sunday na naibahagi ko rin, ay tulungan kami sa amin pong pakikinig at ma-apply namin ito sa aming buhay. Huwag maging matigas ang aming mga ulo, ang aming mga puso. At kung ano man yung mga bahagi ng pag-aaral, maaaring may masaktan kami, may mga mabibless kami, pero Lord, ano man ito? Masakit, magandang pakinggan, pero lahat ng yan meron kayong layunin para kami matuto. At hindi po ito dagdag information lang. Ang layunin talaga is transformation. Kaya lead us through your Holy Spirit na magawa namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Be seated, please. Ang babahagi ko pa rin ay pagpapatuloy ko lang yung message ko ng Sunday. The title is Truth is All That Matters. Ang atin pong theme for this month is all about discipleship. No? Napakahalaga ng isang mananampalataya after trusting the Lord Jesus Christ as His Savior, ay kailangan pong maturuan, lumago sa salita ng Diyos. Kaya nga pagdating sa discipleship, napakahalaga ng katotohanan. Kasi ang mga kulto ay nagdi-discipleship din po, no? And nasa daigdig tayo ngayon ng more on, parang halos kasinungalingan na yung ating mga nakikita sa paligid. Minsan nga pag nakikinig tayo ng news, hindi nyo na malaman kung alin talaga sino nagsasabi ng totoo. Kaya talagang nakaka-confuse. At hindi lang po yan, kahit nga yung mga nakalagay na mga pictures sa Facebook, hindi mo na rin alam kung ano ang totoo.
No, hindi mo alam AI lang pala 'yon, merong yung picture niya nasa ibang bansa siya, yun pala manipulated lang yung picture. So hindi mo na alam. Kaya nga it's very important na malaman natin ang katotohanan. At dito nga po sa John ay isang kaligayahan na si Apostle John ay itong si Gaius ay tinawag niyang kanyang anak, no, at tinawag na children. Di ba sabi, yung kanyang mga anak, no, my children, yung mga anak ni John spiritually, ay makita niya na sila po ay lumalakad sa katotohanan. And that is the ultimate goal ng discipleship, na makita natin yung mga tinuturuan natin, mga dinidisipulo natin, ay lumakad sila sa katotohanan balang araw. Maaring sa umpisa ay hindi natin makita, may mga times na parang tigas ng ulo, pero ganun talaga, no? Paihalin tulad natin ang discipleship sa pagpapalaki ng ating mga anak physically, 'di ba? Sa mga magulang po dito, may mga nag-alaga, kumbaga yung mga inalagaan yung mga anak, bago naman po yan na natutong sila na naliligo, no? Sarili na silang gumagastos. Dumaan mo na yan sa time na kayo mismo tinuruan yung maligo, tinuruan yung magsipilyo, yung mga basic na mga bagay, and eventually ay dumating sa point na sila po ay natuto ng lumakad mag-isa. So ganun lang din po yan. Tiyaga-tiyaga lang pagdating sa pag-aalaga. Pero mahalaga po ay, number one, ang atin pong, ang pinakapundasyon ng katotohanan. Saan ba yung tinatawag nating truth? Saan ba ito? Ano bang pinaka-foundation po nito? Sabi nga ng talata, no? Whom I love, pero hindi natapos yung love in the truth. So mahal ni John, etong si Gaius, sabi niya, sa katotohanan. Kaya mahalaga pa rin talaga yung katotohanan. Ano, ang daigdig natin ay merong tinatawag na love, pero ang nakakalungkot sa love ngayon ay hindi po naaayon sa katotohanan. Ang karamihan ng definition ng love ngayon ay in line with the flesh. Yun ang kanilang iniisip, no? Pita ng laman, pita ng, kumbaga, yung lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. So yun yung kanilang iniisip na pag-ibig, which is, hindi po yan yung pag-ibig na tinuturo ng Bible, dahil ang pag-ibig ng banal na kasulatan, ang pag-ibig ng Diyos ay nakabatay sa katotohanan. So, nakita natin nung Sunday, shinare ko, na ang pundasyon ng katotohanan is letter A, God's Word. Ang truth ay matatagpuan natin sa salita ng Diyos. And tayo po ay naniniwala na meron pong tinatawag na absolute truth, which is may mga ibang nagsasabi, ay, there's no such thing as absolute truth. Sabi nga ng isang Christian apologist, sabi niya, are you absolutely sure? Sabi niya gano'n. Kasi pag sinabi mong walang absolute truth, para mo na rin sinabing yung statement na yon is the absolute truth. Kaya self-contradiction yung mga ganong klase ng paniniwala. Kaya ang katotohanan, meron pong absolute truth. In fact, sa mga dalubhasa, sa mga mathematics na nandito, meron tayong mga engineers po dito, alam nila kung gaano kaimportante yung absolute truth pagdating sa mathematics. Ganon din po pagdating sa usapang pangkaluluwa, napakahalaga na ang atin pong paniniwala ay nakabatay sa absolute truth, and that is the Word of God or God's Word. Then, napag-aralan din natin ang katotohanan, ang pinakapundasyon nito is the Godhead. Kaya nga na-share ko sa inyo ang ating God the Father, ang ating God the Son, and the God the Holy Spirit, sila po mismo ay ang katotohanan. At kailangan ang Diyos na ating kinikilala, ang Diyos na ating sinampalatayanan, ito yung tunay. Kasi nga may mga fake, at yung mga fake na mga gods na ito, yung mga fake na mga pinaniniwalaan, of course, magdadala sa tao sa kapahamakan. Pangatlo po, letter C, yung gospel. Siyempre, dapat yung gospel, yung tunay na ebanghelyo, kasi sinasabi ng Bible, merong another gospel. Yan yung heteros gospel. Ano? Kumbaga ito yung another kind na ebanghelyo na hindi kaparehas ng Bible. May mga maririnig tayo diyan na pag ang gospel pala nila ay gawin mo yung 10 utos, yun ang kanilang paniniwala. May mga nagsasabi naman na ang gospel ay umanib ka sa kanilang tinatawag na relihiyon o kanilang samahan. Hindi po yan good news. Actually, bad news nga yan eh. 'Di ba? Biruin mo, para maligtas ka, aanib ka. Siyempre, pag umanib ka, may mga bayad yan. So, bad news yan. 'Di ba? Pag ang salvation mo naman, ang ebanghelyong niyakap mo ay kailangan may maintenance, no? Nawawala yung kaligtasan. That's another bad news. It's not good news.
Ang gospel is the good news. Kaya nga mahalaga yung natanggap nating gospel, yung tunay talaga na gospel, yung tinuturo ng Bible, yung salvation by grace through faith, at ito'y nakasentro sa isang person, the Lord Jesus Christ, na namatay, muling nabuhay, no, dahil siya ang tunay na tagapagligtas. Sampalatayanan natin siya, pagkatiwalaan natin yung ating Panginoong Hesukristo, at yun lamang po ang magandang balita kasi wala tayong ginawa, kaya nga biyaya lang yung ebanghelyo. Ito ay tatanggapin lamang natin sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya itong si Gaius, ang kanyang pangalan, well-beloved. Alam niyo yung salitang well-beloved, no? Ito yung beloved, ito yung dear, na synonymous, ay kumaga ginamit sa ibang mga talata na same Greek word. Ganun po ang status ng mga mananampalataya. Yung mga nakatanggap ng tunay na ebanghelyo, ay tayo po ay tinatawag na mahal, no? Minamahal ng ating Panginoon. Kaya nga wala nang makakapaghiwalay sa atin. Ang tamang ebanghelyo, pag ito'y tinanggap mo, wala nang makakaputol ng pagmamahal na ito na inaalay sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga walang ibang paniniwala, kahit tignan natin sa ibang mga worldview, there's no such thing as assurance of salvation sa ibang pananampalataya. Walang ganyan. Lahat po alanganin, lahat hindi sigurado, laging baka, siguro. Tayo lang po ang nakakatiyak ng ating kaligtasan kasi tunay yung ebanghelyong tinanggap natin, tunay yung Diyos na ating sinampalatayanan, tunay ang ating tagapagligtas. Tuloy po natin, letter D, ang kahalagahan ng katotohanan, isa pa po sa mga tinawag ding katotohanan, is God's church. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang church ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay bagamat tinuturo natin, at tinuturo of course, ito yung teachings ng Bible, na wala pong church na nakakapagligtas. Totoo po yan. Hindi po requirements ang pag-join sa isang local church para tayo po ay papunta sa langit. Kasi ang pagpunta sa langit, gaya ng binabanggit ko kanina, ito ay pagtitiwala. Tanggapin mo, sampalatayanan mo ang Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas, period. Tapos na po doon. So, after po niyan, pagkatapos ng kaligtasan, yung pagpunta sa church, pag-aaral ng salita ng Diyos, at yung mga iba pa nating ginagawa, may kinalaman po yan sa ating paglago spiritually. May kinalaman po yan sa ating pag-glorify sa ating pong Panginoon. Pero sa Bible, tinawag din po ang church na, sabi nga din sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Haligi at saligan ng katotohanan. Ano po yan mga kaibigan at mga kapatid? Alam nyo, bagamat tinuturo natin na ang church ay hindi nakakapagligtas, pero alam nyo ba, napakahalaga kung saang church ka dumadalo. Napakahalaga kung saang church ka nagpapalago spiritually. Kasi, pag ikaw ay dumadalo sa isang church na hindi nagtuturo ng katotohanan from the Word of God, para kang pumupunta sa isang kainan na ang kinakain mo lason. Na parang ang kinakain mo ay hindi healthy at sisirain niya ng inyong katawan. Kasi ang salita ng Diyos ay inahalin tulad ito sa isang pagkain. Kaya nga, tinatawag ng pagkaing spiritual, di ba? Daily bread. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi bawat sa salita ng Diyos. No? Sabi sa Luke 4:4, gano'n din ang sabi ng Matthew 4:4, ang salita ng Diyos ay para siyang physical na pagkain. Kung ang physical na pagkain ay kinakailangan natin sa araw-araw, ganun din po when it comes to our spiritual food. Kaya nga napakahalaga kung saan ka kumakain. At sino nagpapakain? Saan nakabata yung pinapakain? Ano yung ingredients ng pinapakain? Kasi hindi porkit masarap ang kinakain, automatically healthy. In fact, marami nga tayong kinakain masarap, pero hindi healthy. So mahalaga ang pinapakinggan ng isang tumanggap na kay Jesus Christ ay dumadalo ka sa isang local church na nagtuturo na ang haligi, ang saligan ay nakabatay sa katotohanan. Dahil itong mga bagay na ito magpapatibay sa iyo, magpapalakas sa iyo bilang isang mananampalataya.
Kaya nga ang church ng Panginoong Jesucristo ay napakalaking bahagi po nito sa isang mananampalataya na. Kaya nga hindi po pwedeng sasabihin ng isang tao na ay ako mananampalataya. Pero hindi ako ma-attend ng church. Wala akong na-attend na church. Ano naman ako kumbaga ginagawa ko, nagbabasa lang ako ng Bible. Alam niyo, kung talaga nagbabasa ka ng Bible, maintindihan mo mahalaga church. Bahagi po yan eh. Kaya nga, laging marami kayong makikitang mga phrase sa New Testament na one another, it's the church. Sa church, sama-sama kayong kumakain, nagpapalakasan ng bawat isa. Kaya mahalaga po, pagdating sa katotohanan, saang church tayo, at ano yung pinangangaral ng church na yung church ba yan ay nakabatay sa Bible, tinuturo yung Bible? Dahil hindi porket ang nakalagay dyan ay church, automatically kay Jesus Christ yan. Tandaan nyo po, may church of Satan din. In fact, buti pa nga yung church of Satan, honest eh. At least alam nyo kay Satanas yan, hindi na sila nagkukunwari. Yung iba mga church, nilalagay pa yung pangalan ni Jesus Christ. Pero yun pala, hindi yan kay Jesus Christ. Diba? Church of Christ. May mga ganun pa, diba? Church of the Lord. Okay, kumbaga, maganda natin. Pero pag tinignan natin yung teachings, teka lang, hindi yata kay Lord to. Hindi to kay Lord. Iba yung kaligtasan, iba yung Jesus Christ na tinuturo. So, yun po mga kaibigan, mahalaga kung saan nakabatay yung atin pong sinasamahang assembly, kagaya natin, Faith Baptist Church. So, nakakatiyak po tayo na dito sa Faith Baptist Church ay nagtuturo tayo ng katotohanan kasi Bible yung ating pinagbabatayan. Yung interpretation, basically yung literal na interpretation ng scriptures, yun yung pinangahawakan natin. Yun yung pinaniwalaan natin. Hindi natin authority dito, si pastor ganito, si pastor ganon. Hindi yun ang pinaka-absolute authority. Ang authority natin is the Word of God. Kaya tayo po'y nakakatiyak na tayo ay nasa katotohanan dahil Bible, the Word of God, yung truth, ang atin pong pinangangaral. Pangalawa po, let's go to the function of truth. Ano po ba ang pinakakilos? Ano po ba yung pinakaginagawa ng katotohanan? Sabi po doon sa verse number 2, balik tayo sa 3 John, sabi rito, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, and as thy soul prospereth. Verse 3, For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Balikan ko lang yung sinabi ng verse number 2. Prosper and be in health even as thy soul prospereth. Ang function ng katotohanan, pag ito yung ating, kumbaga ito yung naging saliga natin, yung truth, yung pinakalayunin ng katotohanan, yung pinakaginagawa ng katotohanan, letter A, tinutulungan tayo netong lumago tayo, grow. Sabi nga dyan, sabi nga, mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Una, tingnan ko lang muna, gamitin ko lang yung prosper. Alam nyo, very interesting kasi yung salitang prosper dyan, sa other verse sa Bible, ginamit din ito pagdating sa material. Tingnan nyo po ito sa 1 Corinthians 16:2. Sabi dyan, upon the first day of the week, pagbibigayan po ito, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him. And there be no gatherings when I come. So dito makikita po natin na sa atin pong, kumbaga sa ating paglago, isa rin sa tinuturo ng Panginoon sa atin. Siyempre, bibigyan din tayo ng pagpapala when it comes to material. Kaya nga sabi dito, upon the first day of the week, kita nyo ang mga sinaunang mananampalataya, nagtitipon sila upon the first day of the week. Sunday po yan. Tapos sila ay nagkakaroon ng pagbibigayan every first day of the week. At dito mga kaibigan at mga kapatid, yung ating ginagawang pagbibigayan, of course, nanggagaling din, kaya nga God hath prospered. Sa Diyos nanggagaling. Kaya ganito pala yan. Pag tayo ay pinagpapala materially, pinahintulutan ng Diyos yan kasi gusto ni Lord, gamitin mo yan para sa Kanya. Hindi yan yung kagaya ng rich fool sa Bible na nung yumaman siya, lalong ang iniisip niya, puro pera, magpayaman. Hindi po. Yes, blessing tong tayo. Hindi ho masamang maging mayaman. Ang masama sa Bible is the love of money. Pag minahal mo yung pera, yun na po nagiging masama. May mga magkapatid, nagpapatayan dahil sa pera. Pero ang pera,
mismo, ang mga material na mga blessings na binibigay sa atin ng Panginoon, na binibigyan tayo ni Lord para mag-prosper tayo, gamitin natin yan para sa Kanya. At isa sa mga sukatan ng ating paglago is pagdating sa issue ng pagbibigayan, mga kaibigan at mga kapatid. Then, sabi nga rito ng talata, mga kapatid, and be in health. Of course, gusto rin naman ng Panginoon na mapaayos yung ating kalusugan. Isa rin po sa mga dapat nating i-consider, dapat nating tignan bilang mga mananampalataya. Ingatan natin yung ating katawan, babalansehin natin. Of course, mas mahalaga yung spiritual na mga bagay, pero wag din naman nating i-disregard yung atin pong mga katawan. Sabi nga po ng 1 Corinthians 6, di ba, kung titignan natin sa verse 19, what? Know ye not that your body is what? The temple of the Holy Ghost, which is in you. Kaya nga ingatan natin ito, kasi itong ating katawan, templo na ito ng banal na spirito. Ingatan natin to, kaya nga, maaring ang iniisip ng iba, madalas kasi ang ginagamit natin pagdating sa issue ng mga paninigarilyo, pagdating sa pagbibisyo. Of course, hindi hindi nakakaganda yung mga bisyo po na nakakasira yan ng ating katawan. Pero tandaan niyo po, minsan yung lifestyle natin ay bahagi din po ng application ng talatang yan. May mga hindi nga po naninigarilyo, natutulog naman madaling araw na. 'Di ba? Sinisira din yung katawan. So wag po nating sirain, ipagamit natin ito kay Lord. At kung gusto nating mas magamit pa tayo ni Lord ng matagal-tagal, ingatan din natin yung ating katawan. Kasi ang hirap naman kung tayo ay gusto magpagamit sa Panginoon, pero hindi na tayo malakas physically, magiging malilimitahan yung ating pagkilos. Kaya mahalaga din na iniingatan natin, magkaroon din tayo ng kumbaga mag-grow when it comes to our health concern. Dahil yan din po ay kumbaga, gagamitin din tayo ni God ng mas marami pang taon kung maayos din naman yung atin pong kalusugan. Then, sabi pa ng 2 Peter 3:18, but grow in grace. Ayan, sa biyaya po, no, bagamat tayo ay naligtas sa biyaya ng Panginoon, pero gusto rin ng Panginoon na tayo po ay mag-grow pa dun sa biyaya na ito. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So palaguin pa natin yung mga spiritual na mga bagay, yung ating kaalaman, no, knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So palaguin pa natin ang ating kaalaman, yung atin pong mga ginagawang paglilingkod, ayon sa biyaya ng Diyos, lahat yan ay palaguin natin. Huwag tayong makukontento na ito lang ang nagagawa natin. Kung sa ngayon ay ikaw ay, kumbaga, nakakapag-Bible reading, nakakapag-pray, that's good. Dagdagan mo pa. Marami ka pang ministry na pwedeng gawin para mas lalo kang mag-grow pagdating sa iyong pananampalataya. Sabi pa nga ng Colossians chapter 2, as ye have therefore received Christ, tinanggap natin ang Panginoong Jesus, Jesus the Lord, so walk ye in Him. So yan ang kalooban, walk ye in Him. Tapos rooted and build up in Him and establish in the faith. Maging matatag, maging matibay sa ating pananampalataya para anumang bagyo, anumang mga problema, anumang mga tukso ang dumaan sa ating buhay, maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Yan ang kalooban po ng Diyos. Yan ang nagagawa. Yan ang nagiging function ng katotohanan sa atin. Kaya nga sinasabi ng Philippians 2:12, sabi po doon, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi po nagtuturo yan ng salvation by works. Ang sabi diyan, work out. Hindi sinabing work for your salvation. Work out, may muscle. Palalakihin mo yung muscle mo, maging matibay, maging malakas. Ligtas ka na, may muscle ka na, palalakihin mo na lang. Ganon din po sa ating buhay mananampalataya. Ligtas na po tayo, but ang kalooban ni Lord for us ay gumanda pa ang ating itsura spiritually speaking. Kaya nga 'di ba, bakit yung iba na-motivate silang magpalaki ng katawan, nag-exercise sila, nag-gym para gumanda ang kanilang itsura physically. So isipin niyo na lang when it comes to spiritual matters, pagandahin din natin ang ating spiritual na bahagi. At yan po ay sa pamamagitan ng mga spiritual na pagkain, spiritual na mga gawain, pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at marami pang mga spiritual na mga bagay na siyang makakatulong po sa atin sa ating paglago. Letter B, glow. Hindi lang po grow, kundi ang gusto ng Panginoon, magliwanag din tayo. Sabi nga ng verse 3, thou walkest in the truth. Sabi ng verse 3. Verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Hindi lang alam ang katotohanan, kundi lumalakad sa katotohanan. Nagliliwanag, nakikita, obvious. Ang ating patotoo, ang pinaka-intention nito dapat nakikita. Kaya nga hinalintulad tayo sa isang liwanag. Sabi ng Ephesians 5:8,
For ye were sometimes darkness, galing tayo sa kadiliman, nung unsaved pa tayo. Tayo ay kabilang sa pamilya ng kaaway, but now, ligtas na po tayo. Are ye light in the Lord? Liwanag na po tayo. Kaya ano ang kalooban ng Diyos? Dahil tayo ligtas na, tayo ay sa pamilya na ng liwanag. Walk as children of light. Nakikita sa atin, pansin na pansin, hindi tinatago, hindi kinahihiya. Nakikita po sa atin ang liwanag na ito. Kaya nga familiar tayo sa Matthew 5:16, di ba? Let your light so shine, magliwanag ka. Let your light so shine before men. Makita ka ng ibang tao, obvious, na ikaw ay follower ni Christ. Kaya nga yung mga Antiochian Christians, sila ay tinawag na mga Christians dahil kitang-kita sa kanilang mga kilos, kitang-kita sa kanilang pananampalataya, paniniwala ang pagiging follower ng ating Panginoong Jesucristo. Sumusunod sila sa ating Panginoon. Tinawag silang Christians. Kaya nga, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So mga kaibigan at mga kapatid, tinuturo natin ang Panginoong Jesucristo ay nagliligtas, nagbibigay ng, kumbaga gagawin kanyang born again. Tinuturo din natin na tayo itatransform ng ating Panginoon. So dapat makita yan sa ating buhay. Gaya nga ng sinasabi ko na noon, para tayo nagpo-promote ng isang produkto, kung ano man yung product na binibenta mo, minamarket mo, ikaw mismo ang unang pinaka-modelo po niyan. Kung nagbebenta ka ng pampasexy, sexy dapat, nakikita. Nagbebenta ka ng pampaputi, kailangan pumuti ka muna. Kasi yan ang pinakamagandang promotion. Same with the Lord Jesus Christ. Kasi pagdating sa kalangitan, sa harapan ng Diyos, of course, ang salvation is purely by God's grace. Biyaya, hindi tinitingnan yung gawa natin. Pero ang punto ni James, pagdating sa kapwa-tao natin, faith without works is dead. Hindi naman nakikita ng kapitbahay natin yung puso natin, ang nakikita yung panlabas natin, yung ginagawa natin panlabas. Makita nawa yung nangyari within sa without, sa panlabas. Yan po ang makita. At syempre, panghuli po, ang function ng katotohanan is go. Hindi lang po grow, hindi lang glow, kundi go. Sabi nga, my children. Alam nyo, itong si Apostle John, tinawag niyang anak. Obviously, hindi niya ito biological na anak. Kagaya rin ni Pablo, tinawag niya si Timoteo na my son. So dito makikita natin, bakit tinawag na son? Bakit tinawag na children? May mga anak spiritually, may mga naging bunga, may mga naturuan, at may kinalaman yan sa paghayo. Of course, hindi ka magkakaroon ng anak na tinatawag spiritually kung hindi ka kikilos, hindi ka hahayo, hindi ka magbabahagi. Okay? Napakasarap po mga kaibigan at mga kapatid. Maaring sabihin man natin, maaring may mga ilan man tayong kapatid na hindi man tayo pinahintulutan ni God magkaroon ng anak biological, pero napakasarap na po na meron kang tatawaging anak spiritual. 'Di ba? Kumbaga sa ancient culture nga, 'di ba, nung panahon nila Rachel, 'di ba, nung panahon nila Rebecca, talagang nahihiya sila pag hindi nila nabibigyan ng anak yung kanilang mister, ganun kultura nila eh. Pero 'di ba mas maganda na sa ating Panginoon makapag-offer tayo kay Lord, meron akong inaalagaan, no? Meron akong anak spiritual na tinuturuan ko. At magagawa natin yan as we share the gospel at magkaroon ng discipleship. Sabi nga ng Matthew 28, di ba, 19 to 20, go ye therefore and teach all nations, no? Teacher and pupil. Teach, magtuturo. All nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pero pagkatapos niyan, hindi po nagtatapos sa baptizing lang. Okay, pag nabaptize na, okay, bye-bye. Hindi po. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kaya ang discipleship, mahaba-haba pong usapan yan. Ang ating Panginoong Jesucristo nga, di ba? Ang kanilang Bible school sa kanyang 12 alagad, mga 3 years po yan. Ganyan po, talagang tsinaga niya itong mga, tandaan nyo, si Jesus Christ na po yan, wala nang gagaling pa kay Jesus Christ. Pero tsinaga niya itong mga disciples niya, itong mga apostol na tinatawag natin, ng mga 3 years. Ganyan po, dahil talagang tinuruan niya, at ganun din, mapapansin nyo rin sa ministry ni Apostle Paul, ganun din ang mga Ephesian elders, di ba, bago sila nagkahiwalay, tinuruan niya po yan ng mga almost 3 years din. So ganun din po, talagang tiyagaan, tinuruan,
binahaginan ng salita ng Diyos, inalagaan. Kaya nga 'di ba sabi dito sa 2 Timothy, nung nabanggit ko kanina, sabi ni Paul, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou," sabi niya kay Timothy, "has heard of me among many witnesses." Anong gagawin ni Timothy doon sa kanyang narinig? "The same commit thou." Kanino? To faithful men. Na anong gagawin? "Who shall be able to teach others also." That's discipleship. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin, okay, natanggap natin ang katotohanan. Pero itong katotohanan na to, hindi siya nakadisenyo na itago lang natin. Ito yung very precious na natanggap natin, pero ang layunin nito, ikalat natin. Hindi siya nakadisenyo, nakuha mo yan, lagay mo siya doon sa bolt, hindi ganun. Ikakalat siya na marami pang makasumpong ng katotohanan dahil ang katotohanan lamang po ang makakapagpalaya sa atin. Akala ng daigdig, malaya sila, hindi nila alam. Hindi nila alam, sila po ay nakatanikala. Sila po ay nakakadena doon po sa pandaraya ni Satanas. Kaya akala ng iba, di ba, yung mga LGBT, malaya na ako, sabi ko na kung ano, hindi po, sa totoo lang, mas lalo silang nabihag. Yung mga, na sa mga droga, malaya na, walang sumisita sa akin, yan ang akala nyo. Hindi nyo alam, lalo kayong binibitag ni Satanas. At ang makakapagpalaya lang sa atin, ang katotohanan. At sino makakapagbahagi na itong katotohanan na ito? Tayo po na mga anak ng Diyos. Dahil ang source ng light natin, si Jesus Christ, "I am the light of the world." At tayo po, "Ye are the light of the world." Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat sa paalala ng iyong mga salita. Sabi ni John, "I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." Napakasarap makita, Lord, na meron kaming mga naturuan noon na nagpapatuloy sa iyo pong katotohanan. At mas lalong masarap pa, parang kagaya sa physical nga po, yung mga lolo, tuwang-tuwa sila pag nakita nila ang kanilang mga apo sa tuhod. Ang sarap din pala kung sa ministry ito, yung mga tinuruan mo ay nagturo din at nagkaroon din ng bunga. Napakasarap. At ang pinaka-pundasyon ay ang katotohanan. Kaya I pray, dear Father, bagamat itong buwan na ito, ang aming emphasis ay follow-up and discipleship, pero hindi po ito ang katapusan, simula lang ito sa mas mahaba pang paglalakbay, sa mahaba pang pag-aalaga, pagdidisipulo, aming Panginoon. Kaya patuloy niyo po kaming hamunin, patuloy niyo po kaming encourage, na huwag kaming titigil na sa amin lang. Magkaroon kami ng mga bunga, magkaroon kami ng mga anak, spiritually. Maalagaan, turuan, lumago sila. Kaya nga, ututusin dito sa amin, Lord, kahit sa isang taon, kahit isa lang. Napakalaking impact na nito kung ang bawat anak mo sa Faith Baptist Church ay meron lang isang inalagaan, kahit isa lang. Wow! Malaki ang magiging impact nito sa mga susunod na taon. At ito yung gagamitin mo para hindi lang kami mag-grow physically, but mag-grow kami spiritually. Hindi lang sa quantity, ang pinakamahalaga yung quality, dear Lord. And thank you for reminding us through your word. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.